Araw ng paggawa ngayon at bilang mga hinaing na mga manggagawa ang ipinaglaban sa mga kilos protesta. Kinondena rin ang anilay impluwensya ng Amerika sa bansa, lalo ngayon isinasagawa ang balikatan exercises. Saksi sina Ian Cruz at Salima Refran. Pamenzolang marsya kanina ng mga miyembro ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP. Nakalusot sila sa pagharang ng pulisya sa kanto ng Loyola at Recto Avenue sa Maynila. Ngayong araw ng paggawa, sigaw nila at ng iba pang nagmarsyang labor group, ibigay na ang 150 peso across-the-board wage hike at pagwakas sa kontraktualisasyon. May imbitasyon sa kanila ng dialogo ang Malacanang, pero di nila ito sinipot. Hindi po kami pabobola. Kung gusto nilang itaas ang sahod, gawin na nila. Ano pumipigil sa kanila? Kung gusto nilang ibaba ang presyo, gawin na nila. Halos lahat ng ating mga manggagawa sa bansa ay kontraktual. Hindi pa masaya ang mga manggagawa dahil hanggang sa ngayon, hindi pa ibinibigay ng gobyerno yung kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang sahod. Gawang Pilipino muna! Pilipino muna! Ngayong araw rin napaso ang deadline sa mga pampublikong transportasyon na mag-consolidate ng prangkisa. Yan naman ang sentro ng protesta ng transport group na Manibela. Dapat! Ang maunlarin natin ay ang manggagawang Pilipino, ang produktong Pilipino, hindi galing ng China, kaya laban! Nanguna sa protesta si Manibela Chairperson Marvel Buena na may warrant of arrest at 2 kasong cyber libel mula kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Kinukuha pa namin ang panig de Valbuena tungkol dito. Iprinotesta rin ngayong araw ang sinasagawang balikatan exercises at ang anilay panghimasok ng Amerika. Nanggigera, nangungolonya, nananakot para dambungin ang ating likas yaman para sa sariling pakinabang sa larangan ng pang-ekonomiya, pampolitika, kultura at militar. Sa Calao Avenue, mainit ang tapatan ng mga realista at mga pulis. Nakalusot man sa unang barikada, naharang na sila sa Roas Boulevard, kaya bigong marating ang target na US Embassy. Anim ang arestado para sa disobedience to authority, resisting arrest, alarm and scandal at vandalism dahil sa pag-spray paint sa truck ng mga pulis. Handa raw maghabla mga realista para sa anilay kalabisan ng mga pulis. Hindi naman ito alintana ng MPD. Pinipilit nilang pumunta rito sa lugar natin dito sa US Embassy kung saan nga hindi ito kasama sa Freedom Park ng Maynila. Palagi tayo na sa maximum tolerance. Kailangan i-restrain yung mga tao na talaga nagpupumiglas at para hindi na mag-escalate. Sa Palawan, patuloy ang balikatan. Nag-ikot ang NC-212I light lift aircraft ng Philippine Air Force at inihulog ang supplies na nakasabit sa parachute sa Patag Island, bahagi ng Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Ang aerial resupply na ito nakikita ng AFP na alternatibo sa rotation and resupply mission sa West Philippine Sea na laging hinaharang at kinigipit ng mga barko at militia vessels ng China. Kasabay ito ng group sail activity ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France. Habang sa San Vicente, nag-low pass ang MC-130 aircraft ng US Air Force Special Operation Command sa Long Beach kung saan isa-isang lumundag at lumapag ang mga Pinoy paratrooper. Nasa Northern Palawan, ang mga makabagong kagamitan ng Amerika tulad ng HIMARS o High Mobile Artillery Rocket System na epektibong gamitin sa malalayong target. Gagamitin ng HIMARS sa live fire exercise sa bayan ng Rizal sa Southern Palawan. Halos katapat ng Rizal ang Ayungin Shoal sa Kalayaan kung saan nakasalsad ng BRP Sierra Madre na pinupuntahan ng mga resupply mission. Hindi lang pang depensa ang misyon sa bayan ng Rizal. Bahagi rin ng balikatan ang mga Engineering Civic Action Project o NCAP. Isa rito ang health center sa Sitio Kalupisan, Barangay Punta Baja na tinatayo ng US Marines at Philippine Navy 3rd Naval Combat Engineering Battalion sa kabila ng matinding init. Malaking tulong daw ito sa mga residente at mga katutubo, di na kailangang bumaba sa bayan para magpagamot. Ang magbe-benefit po nito is 200 households, 90% po doon is mga katutubo or mga IPs. Hirap talaga kaya kung walang sasakyan, lakad lang kami sa baba. Maraming dalang tools ang mga sundalong Amerikano para sa construction ng isang health facility sa liblib na lugar dito sa Rizal, Palawan. Pero ang labis silang hinahangaan ang galing na mga sundalong Pilipino na kahit wala raw gamit-gamit na mga tools, kayang-kayang diskartehan ang paggawa
dito sa construction site. The way that they do steel work, they do a lot of stuff by hand more quickly and more accurately than we would normally do with power tools. Pagkakataon din ng balikatan para balikan ng mga sundalong PhilAm ang kanilang Filipino heritage, gaya ni Second Lieutenant James Isiliore na tubong La Union at Cebu ang lolo at lola. I'm very fortunate. I'm very grateful that serving in the United States Marine Corps has brought me back here. Service is part of the reason why my family got here in the first place. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Sarima Refran. Kami ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.